papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. O Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo, ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa akin, kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama, kundi ang Anak, at yaong marapating pagpahayagan ng Anak." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Isang bagay na mahalaga sa pakikinig at isang magandang balakid sa pakikinig ay yung tinatawag nating response rehearsal. Pag yung tao ay nakikinig pero akala mo nakikinig siya, pero sa isip niya may tumatakbo ng isasagot niya. At pag gano'n ang iniisip ng ginagawa ng isang tao, nagkakaroon siya ng response rehearsal sa isip niya, hindi na siya nakikinig, ang mas pinapansin niya kung anong sasabihin niya. Kaya maganda sa ating ebanghelyo, sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito na sa marurunong at matatalino at ipinahayag sa may kalooban tulad ng sa bata." Minsan, ang tao na tingin niya sa sarili niya ay matalino siya, maalam na siya, ay ayaw na niyang makinig. Dahil iniisip niya, ay narinig ko na yan, alam ko na yan, kabisado ko na yan. May response rehearsal na siya sa isip niya na, ay, tungkol sa ganito yan. Hindi na siya bukas sa pakikinig. Hindi na siya bukas para matuto. Pero kung titignan talaga natin, no, hindi naman siya matalino, kundi mayabang. Minsan, ang taong mayabang ayaw makinig. Ang mas gusto niya pakinggan yung boses niya. Ang gusto niya ay pakinggan siya. Pero ayaw niyang matuto dahil sa isip niya, alam na niya na ang lahat. Pero sa totoo lang, ang taong mahusay at matalino ay handang matuto lagi. Handang matuto, laging uhaw, handang makinig. At ang taong matalino, hindi ba, ay laging gustong lumago. Laging gustong lumago. May matututunan ba siya? Paano siya lalago sa isang bagay na ito? Paano siya magiging mas mabuti? That is a person not only filled with knowledge, but filled with wisdom. At sa ating ebanghelyo, hinahalin tulad ni Jesus ngayon ang mga bata bilang mga tao na nais matuto. Merong pagkamangha ng isang bata na laging handang makinig at matuto. Laging may bago para sa kanya. Merong laging wow factor. Diba? Pag ang bata, pag may ginawa ka lang, kahit napakasimple, lagi niya sasabihin sa'yo, wow, ang galing paano mo nagawa yun. Lagi may pagkamangha ang isang bata.
At ang taong nakikinig din sa salita ng Diyos, sana hindi mawala yung pagkamangha natin sa aral at turo ni Jesus. Laging may wow. At yun ay posible lamang kung bukas ang ating puso sa pakikinig. Isinasantabi natin ang balakid natin sa pakikinig kay Jesus at pagiging bukas natin sa kanyang sasabihin at ituturo sa atin. Laging may pagkamangha. At ang taong namamangha lagi sa salita ng Diyos ay mas nakikilala siya ng buo. Sa pagpapahayag ni Jesus, nakikilala natin siya. Pinapakilala ni Jesus kung sino siya. At kung bukas ang ating isip sa pakikinig sa kanyang aral at turo, pakikinig sa kanyang kwento, laging may bago, laging mamamangha, at mas nakikilala natin si Jesus. Kaya magandang imbitasyon sa atin ng ating ebanghelyo ngayon, na tayong bilang mga Kristiyano ay isantabi natin yung yabang, walang mabuting madudulot sa atin yan. Yung pagiging mataas kahit sa paningin ng Diyos, kahit sa ating pagtrato sa mabuting balita, sana may pagpapakumbaba tulad ng isang batang gustong matuto, gustong mamangha, laging handang makinig. Kung gano'n ang gagawin natin, mas nakikilala natin ang Diyos at nagpapakilala ang Diyos sa taong nais matuto at makinig sa Kanya. Amen.